Ayun na naman, kung kayo, asan kayo? Karton o no, ang baba naman, ang baba ng talakayan mo, eh, 'no? Maano kami dito, eh. Sorry, hindi ka bahala ka diyan, magkakarton ka na lang diyan. Kung 'yan lang ang kaya mo kung 'yan lang ang kaya mong paliwanag, bahala ka, suportahan kita. Oh, at tapos tuloy-tuloy mo lang yung comment diyan, 'no? Para at least mas lalo mas lalong isinasuggest ni YouTube. Biruin niyo, ayan, naka-shadow ban pa tayo, oh. Pero umabot pa din tayo 324 mga bossing. Alisin na natin 'yan. Ngayon po mga kababayan, nako, nasaan na ba tayo? At si tapos na si Bato de la Rosa. Oh, dakuin muna natin. No, nasaan ba 'yon? Etong pinagmamalaki nila na si dating Pangulong Duterte. At kasama yung yung presidential advisor ho dati, mga bossing. No, ang lakas ng loob ng mga DDS na magsabi na adik si Pangulong Bongbong Marcos. Gusto niyo malaman kung sino talaga? O eto, panoorin niyo ito. Tagal nung magkakilala sina Duterte at Sandali, sabi ni Sir Jorge Dralin, naku, medyo malapit nang matapos, ramdam ko. Hindi sir, no? O, isa to. O, tapos may Amy Marcos pa tayo. Meron pa tayong Lebiste. Meron pa tayong Bus Jewel Villanueva. O, madami pa ho, mga bossing. O, game. Michael Yang. In fact, bago pa man maging Pangulo si Duterte, nakabisita na siya sa Xiamen, sa isa sa mga opisina ni Yang. Oh. Ang lupit ng dating Pangulo, ano? Pero yun, presidential advisor. Chinese. Presidential advisor. Chinese, no? At ang sinasabi nga daw, etong tao na to, si Michael Yang, di umano ang nagpapasok ng mga bulto-bultong, mga ipinagbabawal na gamot sa Pilipinas. So, ngayon, ang nakikita na siste ng mga tao is kumbaga, kaya yan inilagay ni Duterte diyan, para nasa gilid niya, nasa panig niya, upang sa ganon, pagka nagka-arestuhan, madaling isipin ng mga aaresto o umaresto, hindi kami naniniwala na si Michael Yang ay nagpapasok ng mga ipinagbabawal na gamot dito sa Pilipinas. Kasi nga, talagang tingnan mo naman, dikit yan sa dating Pangulo. At yung dating Pangulo, mahigpit ang laban kontra sa ipinagbabawal na gamot. O, diba? Nakita niyo yung logic ho, mga bossing? O. Matagal nung magkakilala sina Duterte at Michael Yang. In fact, kilala din ni Orly Gutesa si Michael Yang. Kaso hindi na nagpakita si Orly Gutesa, bago pa man maging Pangulo si Duterte, nakabisita na siya sa Xiamen, sa isa sa mga opisina ni Yang. At noong 2017, si Yang naman ang pumunta sa Davao. Ipinakilala pa nga niya kay Duterte yung ilang pang mga kaibigan niyang Chinese businessman. Oh. Yabang ni Verdugo, puro speech, no? Ang mura, puro papatayin, halos mga sinasabi. Yung pala, yung mga matay, yung mga maliliit nating mga kababayan. Ano, sabi ni Sir Jorge Dralin, reverse psychology, ginawa nila. Evil tactics yan. So these people that you see, sila yung nagtayo ng Farmally 2 years later. Or no? Naalala niyo yung Farmally? No, tayong lahat, problemado. Naku, ano kaya ang katatapusan nito? Hindi na tayo mapakali. Naku, paubos na pera namin. Kailangan na namin magtrabaho. Kailangan na namin kumita ng pera sila. Farmally. Wala naman napanagot dyan, di ba? 2019. And as you can remember, noong tinamaan na tayo ng pandemic noong 2020, itong Farmally, kahit wala pang 1 milyon yung kapital, 8 billion pesos. 1 milyon? Pakatandaan nyo ho yan, Farmally, wala pang 1 milyon yung kapital, pero pambuong bansa ang tirada. No? Biruin mo, 1 milyong kapital, pero ang plano, pangbuong bansa. Saan mapupunta? Saan pupunta yung 1 milyon nilang yun? Agad yung kontrata mula sa PSDBM. Care of another Davao guy, yung dating tao ni Senator Bongo, si Lloyd Christopher Lao. Ayun. Ang may kontrol ng pera ng Farmally, si Lin Weixiong alias Alan Lim,
ginamit niya nga raw na dummy yung Pharmaline. Sabi ng ombudsman. Noong 2021, nung sinusubukan na nating bumangon sa COVID-19, hindi lang bangon, kundi lipad ang ginawa ni na Yang at Lin. Ano kayang lipad yun? Pumunta sila sa Dubai. And in just 2 months, in May and June 2021, nakabili si Lin ng 2 property worth 1 billion pesos. Ang galing ng Rappler, 1 billion pesos. Biruin mo, puhunan nila 1 million, tapos lipad ng Dubai. Nakabili na ng worth 1 billion Baka pera ng Pilipino yan, ha? Ang isa sa mga villa na yon, naging co-owner si Yang. Nabenta rin nila agad at kumita pa nga sila ng 370 million pesos. Ang naipuhunan yung pera ng mamamayang Pilipino, Alam nyo, wala namang mali sa pagbili ng property. Kung mayaman ka, go, gastusin mo yung pera mo. Ang tanong lang naman, paano ba nila kinita ang perang to? Baka sa Parmali. Baka kickback doon. Na tayo hindi na magkamayaw kung paano uusad yung ating buhay, kung paano magtatrabaho at kikita, tapos sila nagpapakasasa. Baka doon sa Parmali. Imagine, napakaliit yung kapital, tapos 1 taon lang, may 8 billion ka na. Diba? Tandaan nyo kung magkano yung kapital, mga bossing. No, tapos, pambuong Pilipinas, ang lakaran nila. Substandard nga doon yung ilang sinuplay nilang face mask at face shield. Tsaka Parang meron din ako kilala diyan, Noong mga panahon ni dating Pangulong Duterte, ang daming yumaman. Ang daming yumaman. Di ba? Yan, mga diskaya. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, mga diskaya, di ba? Kailan daw sila nag-umpisa? Lalo na sa mga flood control, 2016. Sino pa ang mga yumaman nung panahon ni dating Pangulong Duterte? Marami mga kababayan. Eto, tingnan mo, ayan, yung 2 na yan. Parehas Chino. 1 milyon ang kapital, pero nakakabili after 1 year nakabili nung is worth na 1 billion na property sa Dubai. Sino pa? Madami mga kababayan, sandali lang. Kasi inisa-isa ko yun. Habang yung bago ko matulog, mga boss chipamo, sir, inisa-isa ko yun. Na nandoon. Ang dami. Parmali scandal. Di ba? Tuloy. hindi natatapos yung issue sa kanilang dalawa. Kasi nung may inismuggle na siya sa Pampanga last year, parang may bakas pa rin daw sila. Dahil interlocking yung directors ng mga kumpanya. Yung Golden Sun 999 Realty Development, ang nangyayari po nun, si Rose Nono Lim, si Edith Taiyang, Jack Yang, at yung Edith Taiyang naman po, Jack Yan, nakakonect po yan sa Empire 999 kung saan po nakita yung 3.6 billion pesos na shabu sa Mexico. We try to get the side of Lin and Yang. Sabi ni Sal 4017, no hope this week i-file na case versus decents the senators. Like sabi ni sa mga senators, malapit na ho talaga. Through their lawyers. Pero kung ang House Quadcom na hindi nila sinasagot kami pa kaya, hindi na namin sila kaya mapakontempt diba? And as usual, nakaalis Ganda si Lian Buwan, Maganda. Nagagandahan ako sa kanya. Tagal kong di nakakanood ng live, sabi ni Ma'am Bibang, diba? na yun sa bansa. And mind you, this network of Yang and Lin is just one corner of a big universe of shady networks na foreigners daw ang nagpapatakbo. Well, it's more fun in the Philippines na naman, diba? Pero ikaw, kaya mo pa ba? Oo naman. Ano ba gagawin? Ano ba na gagawin natin? Anong kaya ko? Pero madam tayo sa chat app. Download mo na yan. Okay. Pero yun na napansin natin, puro checkwa. Sabi naman BG Badiola, puro checkwa. Yung mga kasapaka o yung mga ng karton. Mga galamay ng karton.